Iba tayo. Bas nung KOJC Siege yung Uror na Diwata, 2 weeks naghintay, hindi na inip. Noon kay PRRD, 12 hours lang na inip na. Natumbok mo sir, another sampal yan sa Marcos admin. Si Torre Botboton, talaga, dahil lang Timor-Leste, bagong bansa pa lang po yan eh. Tapos may kakayahan na sila na manindigan, no? Hindi sila nagpa-pressure. May red notice po sa Interpol yan, ha? Naka-red notice po sa Interpol yan. Walang magpe-pressure sa amin. Kami ang magpapasya sa aming bansa. Anong pagkakaiba? Pag nakita ng korte nila na hindi karapat dapat ibigay si Arnold Potebes, wala tayong magagawa. Di ba? Bakit hindi? Alam nyo, mga Pilipino nung araw, ang lalaking bansa po nung kinalaban natin. Alam nyo ba, Spain nung araw? Sila po ang pinakasiga sa buong mundo nun. Nakita nyo po ba yung mga sinakop ng Spain? Lahat po ng mga tinatawag natin Latin America na yan, sinakop po na Spain yan. Ang Spain po, ang imperyo na hindi nalulubugan ng araw. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, sa haba ng kanilang dami ng bansang nasakop nila. Sa tingin nyo ba, ininda natin yun? Pinalaga natin yung Spain. Sumunod, Amerika. Ang Amerika po, kita nyo naman, papunta po yung Amerika sa pagiging world power. Nung tinalo niya po yung Spain sa sa Spanish-American War, ayun po, naging world power na talaga yung United States. Tinda natin yan. Nilabanan natin yan. Yung United States of America. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Lumaban pa rin tayo sa United States of America. Malalakas na bansa. World War II, Japan. Katropa ng Axis power ng ka-axis ng Germany ni Adolf Hitler. Inatrasan ba natin yung Japan? Hindi natin inatrasan. Ito po, ano sabi nung reporter ng India? ICC is just a paper tiger. Nakakahiya po. Sinusunod natin yung ICC. Yung Spain, Amerika, Japan, nilabanan natin, panay mga superpower. Etong ICC, ni hindi nga bansa, takot na takot tayo, sumusunod tayo. Bait-baitan. Tama po na wala na tayo asahan katulad ni dahil nakakulong na si Tatay Digong. Pero ako wala po akong inaasahan nung nagsimula. Sige lang. Tignan lang natin kung saan makakarating to. Kasi nakakulong na nga si Tatay Digong. Ang maganda po doon, nalantad po silang lahat ngayon. Na ang ginawa nila ay hindi nila binigyan ng due process ang dating Pangulo ng Pilipinas. Wala na pong makakapagsabi na hinainan kayo ng warrant of arrest. Hindi po. Yan po pala, bago mo ibiyahe, kinakailangan, kahit sa rules na po ng ICC, sa ICC na mismo, kinakailangan dumaan sa local court. Yung hindi pagdaan sa local court, paglabag po yan sa very basic. At alam niyo po ba kung ano natuklasan ko doon? Regardless kung Pilipino tayo, ang pinakamakapangyarihang batas at kikilalanin niya ng lahat ng international law. Ang pinakamakapangyarihang, pinakamataas, pinakamakapangyarihang bansa, pinakamakapangyarihang batas ay ang konstitusyon ng batas ng bansa. So dito po ang mananaig yung 1987. Kaya barado si Remulla na sinusunod nila, kaya nila dinakip kasi nga yung international humanitarian law na nilabag ni Duterte at pasok doon yung ICC, etc. etc. Tapos nakalagay doon, binabasa na meron tayong international humanitarian law na nakalagay doon na pwedeng pakitaan lang ng pwede nang pakitaan ng
Pag hindi ka abogado, malilito ka eh. Ako, nalito ko kanina eh. May binasa si Remulla. Nakalagay doon, ayon sa batas ng International Humanitarian Law, batas sa Pilipinas, pwedeng kahit na pakita lang yung warrant of arrest, no need na raw na dumaan sa korte. Pero ano sagot nung international lawyer, yung eksperto sa international law, ano sagot niya? Malinaw po sa konstitusyon ng Pilipinas na wala pong pagkakaitan ng liberty, private property, di ba? Yan yun eh. Life, liberty, and private property, naka-enshrine po yan sa ating batas. Kung may binabanggit kayong panibagong law na nagsasabi na pwede nang hindi padaanin sa due process, mananaig yung konstitusyon. Doon po, yun po talaga, no? Dahil sa konstitusyon, bago ka pagkaitan ng life, liberty, and private property, kinakailangan mong dumaan sa due process. Dumaan ba sa due? Ano po ibig sabihin ng due process? Dumaan ka sa korte ng Pilipinas. Bago ka makulong, kinakailangan dumaan ka sa korte. Niisip ko tuloy, paano yung mga kinontempt na hanggang ngayon nakakulong? Walang due process si Tatay Digong dahil hindi dumaan sa korte. Di ba? Sa mga naghahanap po kay Lisa Marcos, hindi po ako rin una, hindi po ako pinagpapaalamanan ng mga tao kung saan sila pupunta. Ikalawa, Duterte po ako. Kung sa tingin ninyo, alam ko kung saan nang nawawalang mga kamag-anak ni Marcos. Tatawanan mo nila, alam mo nang aasar eh, no? Wala pong due process na pinagdaanan si Tatay Digong. Binuhay pa nga ang video ng namayapa ng si Miriam Defensor Santiago para lang mapaniwala kayo ng ano po yan, internationalist yan. Ha? Ibig sabihin, si Miriam talagang magagalangin yan sa mga international law. Batak yan sa international law. In fact, parang nag-apply yan na maging judge niyan eh, ng ICC. O hindi ICC, wala pa yata ICC nung panahon ni Miriam. Isang law dyan na international law. Naghahanap nga po, hindi ko nga po alam. Lagi yung tao na yun, lagi yung naghahanap, yun ang pagpumasok niya. Asa si Lisa Marcos? ICC ba ICC ba siya nag-apply? Ayun. Kaya po, hindi po pwede. Dinaan nila, dinerecho nila. Ayan. May anumang batas, interpretasyon ng batas, pagsabong-sabungin nyo man, lagi po, kaya hindi sila nakakibo dun eh. Dahil alam naman nila yon, yung mga abogado, alam po yan lahat, na pinakamataas na batas. Kaya nga saligang batas eh. Sa kanya, isasalig lahat ang batas. Hindi ka pwedeng gumawa ng batas na labag sa konstitusyon. Basa. Masaya na ang Pilipino, nagbunga ng santong dasalan, 10 paspasan ng labanan, sumali sa peaceful protest at prayer rally, ang candle lighting sa inyong mga local community. Correct. Huwag po kayong maniwala dyan kay Arnold Clavio. Binara ka na ni Sara Balabagan mismo.
Nang interrupt lang yan, Sir Buds. Political maneuvering lang po yung diskarte ni Amy Marcos. Divide and control strategy yon. Lumang politika na yun, wag pabudol. Si Amy ang pinakamatalino, si Amy at hindi siya tanga. Alam naman natin yun. Alam naman natin na si Amy na delikado siya dahil 10 na po di ba? Ang papasok po na senador, 10 senador ni Pangulong Duterte. May 2 na lang po silang pinag-agawan. Hindi po siya kasama sa 10. Alam po natin niya, malay mo, makatangay siya dahil sa ginagawa ng ganyan, di ba? Huli na, nangangatwiran pa. Huli na, nangangatwiran pa. Bakit kaya walang nagrarally ng Bring Home Lisa? Bali sa ginawa ni Marcos kay PRRD ay mas makapangyarihan ng Interpol kaysa konstitusyon natin. Hindi po pwede yun. Di ba? Kahit po yung ICC, wala po siya. At hindi po totoo na hindi pwedeng tanggihan yung Interpol. Interpol po yun, no? May red notice yung Interpol sa Timor-Leste. Pero ang susundin nila, yung korte nila. Imagine. Hindi nga alam ng mga Interpol na eto pa sabi ng Interpol, hindi wanted sa amin si Duterte. So kung kaya lahat ng sinasabi nyo, visit. Mamaya ka na magpahuli. Nakakaya, baka biglang lumambitin. Okay, ulitin ko lang ha. Sinabi po ng Interpol mismo na hindi wanted sa kanila si Duterte. Bakit nyo hulihin si Duterte, pinangangalandakan ninyo na siya ay kaya siya inuli dahil sa Interpol kung hindi naman wanted? Hindi po wanted Wanted po sa ICC. O di, tapatin nyo na kasi. ICC ang sinunod ninyo. Sir Badong, ano kaya ibig sabihin ni BP Sara nang sinabi niya the former president may not be able to return home to the Philippines? Obvious naman na hindi siya ibibigay ng ICC dahil ang ICC, ibibigay lang po nila yan. Paper tiger na nga tawag sa kanila ng mundo, pinagtatawanan na nga sila, tapos ibibigay pa nila. Pag binigay po kasi nila yan, ganito. Pag binigay nila yan ngayon, pinabalik nila si Pangulong Duterte. In the first place, pagtatawanan lalo sila dahil, nagkamali kayo ng panghuhuli, nagkamali kayo ng pagpapakulong, samantalang, pag dumaan sila sa proseso nila, pag dumaan si Duterte, pwede nilang i-dismiss. Di ba? Dismissal. Hindi acquitted. Wala pang 2026 pa magsisimula yung court case, yung trial. Pwede na nilang i-dismiss sa September. Kailangan din nilang ibangon ang puri nila. Pag ngayon po nila yan dinismiss, yung script nila di nila memorize kaya iba-iba yung sinasabi. Mahirap po talaga pag ang script mo ay paiba-iba. Kung si Pinocchio mahaba yung ilong, kapag nagsisinungaling, yung boying nangingitim. Boss man, sabi ni BP Sara, hindi na babalik si Tatay Digong, nakakalungkot. Hindi naman po kasi siya ibibigay ng ICC ng ganun-ganun, di ba? Ano nila yan Kumbaga, wala na naniniwala sa ICC dahil malalaking bansa, hindi siya kinikilala Pati ba naman to, si Duterte, susuko ko lang. Good evening, everyone. Boss Buds, naniniwala ka ba kay Anyo? Na ano? Ano yung sinabi ni Anyo? Na dapat kong paniwalaan. Maganda rin na nagpahiring si Amy. Ako na, lahat po ng malalantad ng katotohanan, hindi po sayang yan.
Nalalata, alam ba natin yung red notice na yan, na wala palang red notice? Buong akala natin yung ICC, wanted si Duterte. Dahil sumusunod yung ICC yung Interpol sa ICC. Kala natin matik. Ngayon natin nalaman na hindi pala pinaghahanap ng Interpol si Duterte. Kumbaga, para madaling maintindihan, naroon pa lang sila na, eto, pag-aralan natin tong kaso ni Duterte kung pwede na siyang i-red notice. Yung red notice po, yun na yun, pambong lahat po ng mga kasapi ng Interpol ay wanted tong tao na to sa ganitong bansa, kaya pakihuli lang. Parang ganun yan di ba? Wag na natin, ipaliwanag na ng mga abogado yan ng mga, kasi ganito po kaya mismo tayo nalilito. Yung mga abogado kasi, yung mga hindi abogado, gusto nila yung paraan ng pagpapaliwanag na para silang abogado. Ipaubayan nyo sa abogado yung mga batas. Basta sa atin, ganun lang yun. Hindi pa po umaabot sa mga opisyal ng Interpol yung kaso ni Tatay Digong, kaya wala pa siyang red notice na pinalalabas. Kumbaga, initial stages pa lang siya. Nagagather pa lang ng mga ebidensya, etc., etc. Sayang lang ang gastos, walang naparusahan dyan, control nila ang lahat. Hindi naman po, alam niyo po, lahat ng impormasyon, mahalaga po yung impormasyon sa atin 'Di ba? Ngayon may pinanghawakan na tayo. Manood po kayo, malalaman ninyo. Naroon po, BP Sara nga, umatindi. Kayo, ang gagawin na lang ng mga Pilipino ay vote straight PDP candidate. Yun po ang gawin natin, mangampanya, iboto, no? Makinig tayo, huwag kayong maguluhan. Pati yung Interpol appointed ni BBM. Hindi po. Paano niya ma-appoint yung Interpol po talaga? Meron pong tayong Interpol dito. Alam niyo yun? Ang Interpol po, hindi po siya, halimbawa, kasi baka ganito iniisip nyo, Interpol, mga puting, mga pulis ng Amerika pupunta rito para hulihin. Hindi po ganun. Pulis din po natin yun. Ang may samahan po, yung mga samahan ng mga pulis. Kunwari yung PNP natin, kasama sila sa Interpol. Kaya pag may pinapahuli, halimbawa, nag-red notice, di ba? Nag-red notice, may isang Indonesian na sinabi na Indonesia sa tulungan nyo naman kami mahuli to. So magre-red notice ngayon yung Interpol. May criminal sa Indonesia, wanted sa Indonesia. Parang magiging wanted na yan sa lahat ng Interpol members. Ganun lang po natin pasimplihin yung paliwanag. Yung detalye, bahala na yung mga abogado magpaliwanag sa inyo. Para Indonesia, nag-request ako sa Interpol natin na ipahuli yung si Wanabe, halimbawa pangalan. Nariyan, nagpunta pala sa Pilipinas. Huli ng mga pulis ng Pilipinas. Nakuha po ninyo? Hindi po yung Indonesian mismo ang uhuli. Pulis po ng Pilipinas ang uhuli. Tapos, bilang pagtugon sa Interpol, tapos yung nahuli naman, i-deport na nila, pwede nila ipasundo, susunduin ng Indonesian police sa airport, yun na yun. Ganun po ang papel ng Interpol. O ngayon dito, nag-request pala yung ICC, may huli na, hinuli na agad, hindi pa nga nagbibigay ng notice, hindi pa nga alam ng mga nasa higher ups na may request pala yung ICC, hindi po automatic yung ICC. Na pag may warrant of arrest yung ICC, automatic yung, hindi po tauhan ng ICC yung Interpol. 'Di ba? Kumbaga nagre-request pala ICC, hinuli na Hindi pa uma-action yung Interpol mismo.
Kumbaga pagpapasyahan pa nila yan. Ano ba kaso niyan? Bakit kinakailangan natin huliin? Tapos tsaka sila magdedeklara. Kaya wala talagang due process. O ngayon, may natuklasan pa tayo ang meaning ng due process. Dapat yan, dumaan sa korte. Yun ang due process. Dumaan ka sa korte. Or kusa kang sumuko. Simple lang, di ba? Ikaw ay may warrant of arrest. Suko na ako. Tapos na, pwede ka na hindi daan sa korte. Ikaw mismo eh. Ikaw mismo nagpunta, di ba? Nakonsensya ka. Di ba maraming mga ganun? Nakonsensya. Bakit ka sumuko? Nakonsensya po ako eh. Mahal ko naman yan eh. Napatay ko lang sa selos. Hindi na dadaan sa korte yun dahil pwede ka nang huli ipakulong. Umaamin ka na eh. Sumurrender ka si Tatay Digong. Hindi na dumaan sa korte. Hindi pa siya sumuko. Napilitan na siya dahil po siya pinosasan na raw eh. Pinagmalaki pa ni na pinosasan niya na si Medialdea, isusunod pa yung isang abogado dahil obstruction of justice. Sila pang ngayon lang ako nakakita na yung abogado obstruction of justice. Sir ba, sabi ni BBM, hindi makikipagtulungan sa ICC in any way, shape, or form? Yung pakikipagtulungan ba sa ICC kasama sa in any way, shape, or form? Yan ba naman maasahan pa na may isang salita yan tao na yan? Sinabi niya rin, ang pinakamatindi niya sinabi, itutuloy niya yung ginawa ni Tatay Digong. Basta sa kanila nawala yung mga utang na loob. Pag yung mga taong hindi marunong magtumanaw ng utang na loob, walang kwenta.